Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Ngayon na pag-uusapan natin tong reaksyon ni Banat Bay dito sa ah, tila minamaliit lang ng mga economic manager ni Marcos itong lumulubong utang ng Pilipinas. Ngayon, sa hindi pa nakakalam, ang utang ng Pilipinas ay umaabot na sa 15 trillion something. So, mas lolobo pa raw yan sa mga susunod na taon. Ngayon, panoorin natin tong balitan to at nang mas maintindihan natin. Aminado sa Senator Bato de la Rosa na gaya ng ilang Pilipino, kailangan niya maliwanagan kaugnay sa lumulobong utang ng ating bansa. Sa paglatag kasi kanina ng economic manager sa Senado ng planong 2024 national budget, lumabas na kahit magbayad ang ating gobyerno ng nasa 1.9 trillion pesos na utang, lolobo pa rin ang ating national debt sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. Meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang. Si Ontiveros napa-smile eh. Kasi siguro sinasabi na, eto na naman, umihiri. Eto kasi si Bato, palabiro kasi minsan din eh. Minsan kasi naiinis yung iba na ginagawang biro. Kasi sinasabi ni Bato dito, kasi nga 'di ba ang ano pagka may pagpinanganak ka na daw, magbabayad ka na daw ng utang, ganyan-ganyan. Pero, in fairness, yung biro na yun, sigurado ko lahat ng Pilipino, alam yung biro na yun, which is totoo naman. Kasi nga, sa laki ng utang ng Pilipinas, sino ba magbabayad yan? Mga Pilipino, di ba? Sa mga tax natin. So, yun nga yung ang estimate nila na yung iba nga sinasabi, hindi pa pinapanganak, may utang na eh. So, yung biro ni Senator Bato na yun, may laman yun. Para asarin tong mga economic manager ni Marcos na, o sige, total, malaki naman, di, para marami tayong maghati-hati, di, dagdagan natin yung populasyon ng Pilipinas. Sabi niya, para mabayaran natin yung napakalaki nating utang, mag-anak na lang ng marami para mas marami maghahati. Sure ako nagbibiro si Bato. Pero sigurado ako, yung ibang mga vlogger dyan, gagawin na namang, ano yan, gagawin na namang issue yan. O, di ba? Kasi Biro na mayroong laman, di ba? Biro na may laman, yun talaga yung ibig sabihin nun. Tuloy lang natin to ha. mga senador, para bibigyan nila ngayon ng butas yun. Ganun ang gagawin nila. Style nila kasi parang tanga eh. O, tuloy. Mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre ba? Pinubre na pag-isip. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel kinwestiyon naman ang naunang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi dapat ipag-alala ang lumalaking utang ng ating bansa. Dito, natuwa ko kay Pimentel ha. Kasi lumabas yung pagiging oposisyon niya. Na tama nga naman, na-questionin niya yung, teka, ba't mo naman masyadong minamaliit yung utang ng Pilipinas? Ipaliwanag mo para sabihin mong huwag masyadong mangamba. How come the position is we should not worry about debts yet? Para lang po para po maintindihan ko at lahat na nakikinig sa atin. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid. Paliwanag naman ni Secretary Jokno, manageable pa rin naman daw ang utang ng ating bansa. Malaking bahagi pa nga raw ng uutanging pera ay para sa infrastruktura na ikalalago rin ng ating ekonomiya. Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganon, mga long term po yon, at saka fixed po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, ano, na pag tumaas yung pag sumama ang ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganon ang pangungutang natin. Ayon pa sa ilang economic managers, kung gusto talagang mas lumago ang ating ekonomiya, kasama raw talaga sa plano ang pangungutang ng salapi. Sa ganitong paraan daw kasi, mas madadagdagan ang ating pondo para makapag-invest sa mas maraming proyekto, gaya na lang sa infrastruktura, na magiging source of income din ng ating bansa.
Kaya sunod na tanong naman Alam mo, ang nakakaano lang dito, no? Yung lumulobong utang ng Pilipinas, parang minaliit lang ng ating budget secretary, finance secretary, Si Jokno, minaliit lang ni Secretary Jokno ang utang ng Pilipinas. Jokno. Sabi ko nga, kung ganyan, ang ating secretary, expect mo na nalulubog pa talaga ang utang natin. At saka, alam mo, simple lang naman yan. Kung ang laki-laki nga naman ang sahod mo, hindi mo baliwala siya yung utang ng Pilipinas. Totoo yun. Sila kasi hindi lang nararamdaman yung utang ng Pilipinas kasi sila, secure na sila. After matapos ng termino ni Marcos, exit na sila dyan. Wala na silang pakialam sa utang na pinaggagawa nila, mga nilon nila dyan. Ang mamumblema na dyan, yung susunod na administrasyon. Diba? Kaya, itong mga to talagang normal sa kanila na maliitin lang nila yung utang na yun. Kasi parang, hanggang pag dumating naman ng oras ni PBM na matapos na yung termino niya, exit na ako dyan. Bahala na kayo. Parang ganun lang yan eh. Di ba? Laki naman ng sahod mo eh. Isa pa yan, malaki rin naman sinasahod ng mga yan. Kaya hindi yan nagwo-worry na kahit pag gaano kalaki yung utang ng Pilipinas. Kasi sila may pambayad, meron silang kakainin. Hindi kagaya ng mga ordinaryong Pilipino, mas nararamdaman nila yung utang ng Pilipinas kasi tumataas ang presyo eh. Tumataas yung mga bilihin. 'Di ba? Kailangan bayaran ng utang ng gobyerno. 'Di ba? Kailangan no choice tayo, babawasan tayo ng tax para ibayad lang doon. 'Di ba? Kasi nga, alam nyo, may mga nagsasabi, may nagpapaliwanag na hindi naman kasi masama ang umutang. Kasi nga, Dito ipapaliwanag ni Banat Bay, ano yung pagkakaiba ng tamang paggamit ng ng inutang. Meron kasing utang na maganda, may utang na hindi. So ito paliliwanag ni Banat Bay. para naman yan sa pagbibuild ng mga projects, blah, 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 blah. Ako, ito lang. Hindi naman talaga masama umutang. Ang masama, pag umutang ka, tapos pinangsugal mo lang. Yun. Isa yun. Pinang-inom. Pinang-bisyo. Ano masamang utang? Hindi, di ba? Alam mo yon, kunwari, halimbawa, pag umutang ka sa bangko para bumili ng isang condominium na gagamitin mong Airbnb negosyo, hindi masama yun. Walang problema yun. Correct. That's a perfect way. Kunwari, wala kang pera at mag-i-invest ka kasi pwede mong gawin. Kasi tinuro na sa akin ito ng ilang ko mga kaibigan. Sabi niya, ganito gawin mo, mangutang ka sa bangko. Yung utang mo sa bangko, bumili ka ng kondo. Bili ka ng kondo, bili ka ng bahay, ipa-Airbnb mo, tapos monthly binabayaran mo, di ba, sa bangko, yung utang mo. Pero kinukuha mo yon sa parental mo sa Airbnb. Kunwari, halimbawa lamang po ito umutang ka sa bangko ng pang 5 taon, 10 taon. Nagbabayad ka ngayon ng 50 kada buwan. Halimbawa, 50,000 kada buwan. Yung 50,000 na yun, kukunin mo yon sa renta ng Airbnb mo. Magpapa-Airbnb ka, kukunin mo ngayon yun, ibabayad mo. So, binabayaran mo yung utang mo sa bangko, kumikita ka ng konti. Tama, mali. Yun ang perfect na utang. Tama yun. Eventually, yung property magiging sayo pa. Nabayaran mo na yung property, naging sayo pa. 'Di ba? Wala ka ng utang kasi yung binabayad sa yung upa, napupunta sa pambayad dun sa property. Eventually, after 5 years or kung ano man yung term, mapupulipit mo, sa'yo na yung property. Yun yung magandang utang na sinasabi ni Banat Bay. Utang ka to invest and bumabalik ito. Ang masamang utang ay ito. Umutang ka, bumili ka ng iPhone. Di ba? Bumili ka ng iPhone, tapos yung iPhone naman, wala namang pakinabang sa'yo. Hindi bumabalik yung pera. Isa yun. Isa sa mga hindi maganda. Kasi, wala na yung pera mo eh.
after ilang years lang, yung magdi-depreciate na yung value ng iPhone na sinasabi ni Banat Bay eh. Kung nabili mo yan, for example, 50,000, 2 days mo nga lang gamitin yan, wala na sa 50,000 yan eh. Di ba? Parang sa kotse, bumili ka ng brand new. Ilang buwan lang, halos 50% na kagad ang depreciation yan. Di ba? Kasi labas lahat ng pera mo, kaya isa yun sa mga hindi magandang utang. Kaya dapat sa ating mga normal na ordinaryong Pilipino, gamitin natin ng wasto yung ating pera. Sa gobyerno naman natin, ibigay yung tamang serbisyo para hindi naman nagreklamo tayong mga ordinaryong Pilipino sa mga ibinabayad natin sa utang ng ating pamahalaan. Yun lang po. Maraming salamat.